Ate, hindi ka na dapat lumabas sa kwarto mo. Tsaka dapat umalis ka na kanina pa. Natatakot kasi ako. Baka kung ano nang nangyayari sa'yo. Kaya lumabas ako. Ano bang meron dito, bata? May aswang ba dito? Sa likod mo, ate! Aswang! Ate! Sasakmalin ka niya! Takbo! Bata! Takbo! Ay, Diyos ko! Hindi ko akalain na may aswang pa rin pala dito sa pinagdalhan sa akin ni Rafael! Akala ko, tapos na! Hindi pa pala! Ate, bilisan mo! Malapit na siya! Bata! Mabilis siyang kumilos! Kaya, magmadali ka! Bata! Aray! Ay, nawalan ako ng balanse! Ate naman ang tanda-tanda mo na! Bakit ang lampa mo pa? Pasensya ka na. Aray, ang tuhod ko. Malayo yan sa bituka! Tumayo ka na dyan! Sandali, aray. Bata! Bata! Hawakan mo ko! Hindi ako makatayo! Sobrang sakit ng binti ko! Kumapit ka sa akin! Ay, salamat, bata! Ate, sa likod mo! Aray! Ang buko! Nahila ng aswang! Ate! Bata, tumakbo ka na! Gagawa ako ng paraan paano makawala sa aswang na to! Hindi kita iiwan, ate! Tayo lang ang magkakampi! Gagamitin ko itong uling piraso ko ng bawang! Pagkaling ang ginawa mo, bata! Nabitawan niya ako! Wala na akong ibang pangontra! Umalis na tayo dito! Kumapit ka sa akin! Sige, tara! Bata! May patay! Bata, may patay! Wag ang kanyang katawan! Normal lang na makakita ng ganyan dito, ate. Ano yan? Hindi na bago. Pinatayan ng aswang. Umalis na tayo dito dahil sigurado ako. Yung bangkay na yan, babalikan pa yan ng aswang. Umalis na tayo dito bago pa dumating. Sige, tara na, Rafael. Mabuti nga't nandito yung landlord namin. Hindi na kailangan pumunta sa bahay nila. Hindi kaya matara yung landlord ninyo? Hindi yan. Huwag kang mag-alala. Bakit naman siya magtataray? Negosyo niya yan. Sige, pakilala mo muna ako. Sige, bilisan na. Alam mo ba yung anak ko? Promoted na yun sa work. Iba talaga kapag inuuna ang pagsisimba at pagdarasal. Aling Magda! Kabayo ka! Ay, Claudine, ano ba yon? Si Rafael ho, yung sinasabi ko sa inyo na best friend kong pastor. Magrerenta po siya dito. Magandang araw po. Magrerenta po muna ako sa boarding house ninyo. Pansamantala po habang nakadistino po ako dito sa inyong barangay para mangaral at magdaos ng isang religious crusade. Ay, pastor. O di ibig sabihin, hindi ka katoliko, tama? Opo. Mukhang disente ka namang tao. Pero paalala ko lang sa'yo. Ang patron ng barangay na ito, si Santo Niño. At karamihan dito, mga debotante niya. Wag po ninyong alalahanin yan. Inirerespeto ko ho yung paniniwala ninyo. Hindi yan ang pinupunto ko. Ang gusto kong sabihin, wag mong sisirain ang paniniwala ng mga tao rito. Lalo na kaming mga deboto at mga katoliko. Opo, narito po ako para akayin ng mga naliligaw katulad ng ginawa ni Hesukristo. Ay, nako. Ay, teka. Hindi oras ng misa ngayon. Ay, sige na, Claudine. Samahan mo na yun dun sa dulo. Alam mo naman yung bakanting kwarto. Opo. Okay, sige. Tara na, Rafael. Huwag mo nang intindihin yung matandang yun. Masyado kasing relihiyosa. At saka, nagmamalinis palagi. Kahit napakayabang at saka chismosa naman. Okay lang. Sanay akong makipag-usap sa mga ganoong tao. Nagkibit-balikat na lamang si Claudine sa sinabing iyon ng kaibigan. Umakyat sila sa hagdan dahil nasa ikalawang palapag pa ang magkatabing silid nila ni Rafael. Pagdating sa bungad, hindi sila halos makadaan dahil sa mga nagkalat na mga gamit.
ng isang boarder na bagong lipat din. Ang sabi ni Aling Magda, maglola raw ang lilipat doon. Pero hindi yun matanda lang ang kumikilos. Nang akmang bubuhati na ng ginang ang isang mabigat na container, hindi na ito natiis ni Rafael. Tumulong na ito sa pagbubuhat. Ay, salamat oo. Mga abubot kasi yan kaya mabibigat talaga. Nasaan po yung kasama ninyo? Mag-isa po kayong nagbubuhat ng mga gamit dito. Ay, nauna nang pumasok sa loob ang apo ko. May hangover kasi yun. Masakit ang ulo kaya natulog na muna. Lola, parang ang dami niyo naman pong dalang mga case ng alak. Ay, libangan namin yan kagabi. Parang bitamina ba? Hindi kami mabubuo kung wala niyan. Huwag kayong mag-alala. Hindi naman lahat ay hard drink. Marami dyan ay mga beer at saka mga light na inumin lang. Ang tindi mo talaga, Lola. Mukhang sanay na sanay po kayo sa iba't ibang klase ng alak. Ay, nagtatrabaho ako dati sa beer house bilang waitress. At dati ring naging bartender noong panahon ko. Babaeng bartender. Mabuti naman po at malakas pa rin po kayo. Ay, isa lang naman ang sikreto para sa ganyan na po. Dapat masamang damo ka. Kaya po pala. Tulungan ko na po kayong maipasok ang mga gamit. Ang dami po, oh. Oo nga po, Lola. Tutulungan na po namin kayo. Boy, nakakahiya naman sa inyong mag-asawa. Naku, Lola. Hindi po kami mag-asawa. Magkaibigan lang po kami. Magkaibigan. Ay, baka naman magkaibigan. Sige po, Lola. Tutulungan na po namin kayo. Ay, sige. Diyan yun na lang ipatong sa bungad. Ay, diyan na lang. Ay, baka yung may mga laman pa matabunan. Matapos ang pagpasok ng gamit, nagpaalam na ang dalawa sa matanda. Nag-abot ng pera ang ginang, pero tinanggihan nila ito. Kinahapunan, habang natutulog si Claudine, nagising siya sa isang pamilyar na boses na nangangaral ng Biblia. Alam niyang Noon, kayong mga naliligaw. Ay, tama na, pastor. Ang mga walang kwenta mong pangaral. Hindi kami naniniwala sa Diyos na yan. Kaya nga po narito ako sa barangay ninyo, para ipakilala ang Panginoong Diyos at ang kanyang mabuting Ay, balita. kalokohan. Masama ang Diyos ninyo. Pero mahal po kayo ng Diyos. At kaya nga po kayo narito, dahil sa kanyang dakilang pag-ibig. Pag-ibig? Hindi naman totoo yan, pastor. Ineng, ang mga kabataang kagaya mo, ang dapat na nangunguna sa pagbabasa ng Biblia. Kaso, hindi naman po ganyan ang itinuro sa akin ng lola ko. Mas kabisado ko pa nga yung libro ng Black Magic. Yung itim na libro tungkol sa pambabarang at sa pagsagawa ng ritual. Ana! Sorry na po, Lola. Teka lang po. Mga ganoong libro po ang inaaral nyo? Oo, ano namang masama? Parehas lang naman silang Biblia. Parehas na libro. Ayan na! Sinabi ng tama na. Ay, magpapahinga na kami ng apo ko. Hindi kami interesado sa pangaral mo, pastor. Sa ibang tao na lang, sige na't may gagawin pa kami. Tama. Wala kaming mapupulot na maganda dyan sa ituturo ninyo, pastor. Ay, yan na! Tara na nga! Sige po, Lola. Hayaan mo na yun, Rafa. Hindi lahat ng tao tumatanggap ng salita ng Diyos. Siguro, itatiming ko na lang next time. Mas mabuti pa nga. Pwede bang mag-Bible study tayo ngayon? Sige, simula nang madestino ka sa malayo at liblib na baryo, matagal din natin itong hindi nagagawa, di ba? Kaya nga nakakamiss yung debate nating dalawa tungkol sa isang kasulatan. Tara na! Tara!
Sabay na pumunta ang dalawa sa kwarto ni Yana. Kinuha ng dalaga ang kanyang Biblia. Naghanda rin siya ng merienda nila habang nag-aaral ng Bible. Sa Doon sa labas. Yung maglola, nagkakasayahan, nagiinuman ng alak. Gusto ko ang sawayin eh. Sobrang lakas ng mga boses nila. Huwag na. Pero, hindi lang naman sila ang umuupa rito. May karapatan tayong magreklamo kung nakakaistorbo na mga boses nilang dalawa. Pakiusap. Huwag na. Iyon ang libangan nila eh. Pastor ka, pero ito-tolerate mo na lang ang mga mali nilang gawain? Sa tingin ko, ang mga taong yun ay naliligaw ng landas at hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Kagaya ng mas naniniwala sila sa itim na mahika kaysa sa Biblia. Hindi nga magandang hinala ko sa kanila eh. Yung feeling ko, sa paglipat nila dito, may mga magbabago. Ano naman yun sa tingin mo? Hindi ko maipaliwanag pero meron akong ibang nararamdaman sa kanila. Umabot na hanggang gabi ang pag-iinuman ng maglola. Nakatulog si Yana ng mga bandang alas 8. Pero nagising siya bandang alas 12. Maingay pa rin sa labas. Naisipan niyang bumangon para mag-usisa at pagsilip niya, nakita niya ang maglola na gising pa rin. Tanaw kasi sa bintana. Ang tinutuluyan ng mga ito, nagtatawanan pa rin ang dalawa habang nag-iinuman. Ayaw niya namang sawayin, kaya ginawa niya bumalik na lamang sa higaan at naglagay ng bulak sa tenga. Sinubukan niyang matulog pero umaalingaw-ngaw pa rin sa kanyang pandinig ang boses ng maglola. Hey, Apo! Yan ang sinasabi ko sa'yo, Apo! Siya nga, Lola. Ang ganda nga, no? Ay, Sinabi ko ano ba naman ang mga taong yun? Ito pa, ito Ang pa. lalakas ng boses! Mabuti to! Kakainis. Kahit anong posisyon ang gawin ko, hindi pa rin ako makatulog. Sawayin ko na kaya sila. Teka, natahimik ka. Tapos na yata sila. Ay! Ano yun? Diyos ko, ang weird. Parang halimaw. Diyos ko, kakaiba na yun ha. Natahimik yung pag-iingay ng maglola. Tapos, napalitan ng kakaibang tunog. Ay, feeling ko, kailangan ko na mag-usisa. Okay, sige. Lalapit na ako sa bintana. 1, 2, 3. Si Rafael to! Pagbuksan mo ako! Ay, Diyos ko! Akala ko kung sino! Claudine, pagbuksan mo ako! Oo! Teka! Teka lang, pupunta na ako! Rafael? Oh, ano nangyari sa'yo? Bakit parang namumutla ka? Wala. Guni-guni ko lang siguro yun. Hindi ko alam eh. Bakit? May nangyari bang hindi maganda? Sabihin mo sa akin, Claudine. Ha? Wala. Sigurado ka? Oo, Rafa. Sigurado ako. Teka, bakit mo ba ako kinakatok dito? Anong sadya mo? May nagpadala kasi sa akin ng papaya sa inaaralan ko. Naisipan kitang dalhan. Pasensya na kung kinato kita. Natunugan ko rin kasi na parang gising ka pa naman eh. Okay lang yun. Sige na. Magpapahinga na ako. Good night. Sige, good night. Isinara ni Claudine ang pinto matapos makalabas si Rafael. Muli siyang lumapit sa bintana para mag-usisa. Pero pagsilip niya doon, wala siyang anumang nakita. Wala rin ang maglola. Ang nakita na lamang niya ay ang mga boteng nagkalat sa mesa. Katabi ang 2 platong pinaglagyan ng pulutan
Bumalik siya sa pagkakahiga. Hindi pa rin mawala sa isipan niya ang nakatatakot na angil na yun. Kaya naman, bago pumikit, nanalangin siya sa Diyos. Kinabukasan, maaga siyang bumangon para bumili ng pandesal sa panaderya. Pero bago siya makalabas ng paupahan ngayon, nangilabot at nandiri siya sa kanyang nakita. Ay, Diyos ko! Sinong gumawa nito sa asong ito? Bakit wakwak ang kanyang katawan? Parang sinadyang wakwakin. Yan na nga rin ang unang bumungad sa akin. Ate Donna, tayo pa lang ang unang nakakita dyan. Pero, sino kaya ang gumawa nito? Hindi ko rin alam. Hindi ko rin mapakialaman yan kasi nandidiri ako. Hintayin ko na lang na makita ng mga lalaking border mamaya na nag-ship sa factory. Maya-maya pang labas nila. Tayo pa lang ang unang nakakakita dyan. Ay, grabe. Ang lala ng ginawa sa aso. Hindi basta pinatay, kundi winakwak pa ang katawan. At parang kinuha lang ang lamang loob. Hindi magandang hinala ko sa mga nangyayari. Alam mo ba kagabi, sa gitna ng pagtatawanan, meron akong narinig. Isang malakas na angel ng isang nilalang. Oo. Narinig mo rin pala yun. Ako nga rin kagabi nakapagtataka. Bigla na lang nagkaroon nung matahimik yung maglola sa pagtatawanan. Ano kaya yun? Hindi magandang hinala ko sa narinig nating yun. Anong hinala mo? Aswang yung maglola. Mukhang meron silang kinalaman. Kasi diba, sila lang naman yung gising kagabi. At saka isa pa, nakapagtataka na natahimik sila nung merong umangil. Hindi ba, kahit papano, dapat may maririnig tayong boses o kaya kaluskos mula sa kanila. Pero hindi, talagang natahimik ang paligid. Hindi nga rin magandang hinala ko sa kanila eh. Dumaan ako sa bahay ng maglola. May nagkalat na mga dugo at tila lamang loob ng hayop sa mangkok na naiwan nila sa labas. Ha? Sigurado ka bang pumunta ka roon at ikaw mismo ang mag-usisa? Mauna na ako. Maaga pa ako sa factory, kaya di na kita masasamahan. Anong sadya mo, Claudine? At nagpunta ka rito? Abay, ang aga pa. Aling Magda, may ire-report po sana ako tungkol ho sa maglola. Anong problema dun sa dalawang yon? May masamang hinala po kasi ako sa kanila eh. May namatay na hayop sa boarding house. Wakwak ho ang katawan at wala hong lamang loob. Ang masama pa po niyan, yung lamang loob nakita sa mga mangkok na pinaglagyan nila ng pulutan. Ano gusto mong iparating? Meron po ako narinig. Isang malakas na angel kagabi na hindi pang karaniwan. Nakakapanindig ho ng balahibong tunog. Alam ko nang ibig mong sabihin. Aswang yung maglola. Tama ba ako? Parang gano'n na nga po. Ay, nako. Alam mo, pamilyar na sa akin yung pangyayaring yan. May isang border ako dati. Pumunta sa bahay ng ganito rin kaaga. Ang sinabi sa akin, may aswang daw na gumagala. Tapos ano natuklasan nung isa pa naming borders? Ano ho? Nag-a-addict yung border na yon. Kaya pala kung ano-anong nakikita. Tapos ikaw naman ngayon. Aling Magda, hindi naman po ako nag-a-addict. At saka, hindi lang po ako ang nakatuklas. Si Ate Donna rin ho. Alam ninyo, kung may kakaiba man doon sa maglola na yon, abay wala tayong magagawa. Mukhang hindi naman nananakit ng tao. Hayop lang naman ang sinasaktan. Kaya sigurado ba kayo na sila talagang gumawa nun? Hindi ho. Wala naman palang patunay yung mga sinasabi mo. Kaya tigil-tigilan mo yan, Claudine. Pero Aling Magda,
may isa pa po akong concern. Tungkol sa maglola na O ano yun. na naman? Ayun, dami-dami. Kasi naman ho Oh, sa gabi po, halos hindi kami patulugin dahil sa ingay nila. Nagtatawanan po silang maglola habang nag-iinuman ng alak. Nakakaperwisyo po sila sa mga taong natutulog sa boarding house. o ano? Ano naman ngayon? Baka lang naman po may magagawa kayong solusyon. Aba, kayo lang naman ni Don ang nandoon. Kasi panggabi yung mga border ko ng factory. Si Rafael naman, ang alam ko hating gabi pa umuuwi galing sa pangangaral. Dalawa lang naman kayo. Di kayo ang mag-adjust. Pero Aling Magda, bakit parang wala po kayong pakialam? Border niyo rin po kami Bakit ako makikialam? Hindi naman ako apektado ng ginagawa nila. Mag-aaksaya ako ng oras. Kaarte-arte nyo naman, Claudine. Mag-adjust na lang kayo. Uminom kayo ng pampatulog para maaga kayo makatulog. Ganun kasimple. Aling Magda, hindi po ako pwede ng mga ganun. Kasi mahina po ang katawan ko. At saka alam niyo naman po pati ang trabaho ko Isa akong teacher, kaya dapat maayos talagang tulog ko. Ano ngang magagawa ko? May utang ang pamilya namin na kailangang mabayaran. Kaya nga ayoko mabawasan ng border ko. Hindi naman masama yung ginagawa ng maglola. Mukha namang nag-i-enjoy lang sila. Pagtiisan mo na. Aling Magda, akala ko ho ba, sumasamba kayo sa Diyos? Pero bakit napakamakasarili ninyo sa ganitong pagkakataon? Bakit naman nadamay dito ang pagsamba ko sa Diyos? Sino ka ba para pagsalitaan ako ng ganyan? Kasi lumalapit po ako rito para marinig ninyo ang concern ko at bilang landlady, dapat po ay nakikinig kayo sa amin, sa mga hinaing na mga borders ninyo at mag-iisip ng tamang solusyon. Pero bakit sa pagkakataong ito, parang wala ho kayong pakialam sa mga sinasabi ko? Ikaw, Claudine, maging practical ka nga. Alam ko ang nangyayari sa buhay mo. Kaya ka nandito. Wala ka ng pamilya. Wala ka ng ibang taong uuwian. Kundi itong paupahang ko ang pinakamalapit sa eskwelahang pinagtuturoan mo. Di ba? Ayaw mo namang iwan. Ako lang din ang nagpapaupa ng pinakamurang renta dito sa lahat ng boarding house. Alam ko naman ho yun. Ang sa akin lang naman po sana, marunong din kayong makinig sa mga borders ninyo. At hindi ho porket hindi kayo apektado, wala na po kayong gagawin. Bakit? Mali rin naman ang ginagawa mo. Nambibintang ka na walang patunay. Di ka rin malinis. Pero Aling Magda, hindi ho talagang magandang nararamdaman ko sa maglolang yun. Nako! Aling Magda, pakinggan nyo naman ho ako. Claudine, tama na. Mental! Rafa, Napadaan lang. Malapit dito yung pinangangaralan kong matanda. Ano nangyayari dito? may inilapit lang akong concern kay Aling Magda. Tumataas na naman ang boses mo Ang mabuti pa, umuwi na lang tayo. Pauwi na rin naman ako Aling Magda, pasensya na po kayo. Ayos lang naman. Ikaw na ang bahala dyan sa kaibigan mo na medyo judgmental. Aling Magda? Claudine, tama na. Umuwi na tayo. Sumunod naman si Claudine kay Rafaela. Palabog pa itong naglakad at halata sa ekspresyon niya ang pagkainis. Wala namang nagawa si Rafaela kundi ang mapakamot na lamang sa ulo niya. Bumalik sila sa boarding house nang nakasimangot pa rin si Claudine. Namumula ang mukha nito at halatang galit pa rin. Hindi siya iniwan ni Rafael sa tinutuluyan niya. Pumunta ito ng kusina para ikuha siya ng tubig. Tinanggihan naman iyon na abutin ng kanyang kaibigan. Kaya hindi niya na ipinagpilitan pa. Umupo si Rafael sa harap ng kaibigan. Tinitigan. Ang naiirita pa rin itong mukha. Bakit ka nakatitig dyan? Kumalma ka na. Nandito na tayo Paano? Hindi ko kasi akalain na ganun lang ang magiging sagot ng matandang yun sa mga concern ko. Ano ba yung concern mo? At
Bakit hindi mo muna sinabi sa akin? Eh paano ko naman sasabihin sa'yo? Maaga pa lang wala ka na. Pasensya na. Inaya kasi akong magkape noong inaralan ko kagabi. Nagustuhan niya yung pag-aaral namin ng Bible. Sabihin mo sa akin, ano ba yung concern mo at baka makatulong naman ako? Eh paano yung kasing maglola? Hindi magandang hinala ko. Paano kung aswang pala sila? Aswang? Uy, ano ka ba naman? Bakit ka tumatawa? Ikaw Mukha kasi... ba ako nagjo-joke? Ikaw naman kasi nga. Nagpapaniwala ka sa mga aswang na yan. Para ka namang hindi Kristiyano. Ano kasi? Basta, sobrang kakaiba. At saka, sabi nun ng lolo ko, totoo daw ang mga aswang. Hindi ka ba umattend ng cell group noong matanda nating pastor? Nalimutan mo na ba kung ano yung kanyang sinabi? Anong sinabi niya? O tingnan mo, nakalimutan mo nga. Eto hindi ba sabi niya, ang mga aswang, multo, mga engkanto, yung mga yun hindi yung totoo. Kung hindi sila totoo, ano yung mga nakikita ni lolo? At ano yung mga na-encounter ko? Ng ibang tao, na maayos naman ang pag-iisip, pero nakakakita raw ng mga ganong nilalang. Ganito kasi Alam mo naman na ang kaaway o si Satanas ay mapanlin lang. Ginagamit niya ang isip ng mga tao para iligaw ang paniniwala natin. Di ibig sabihin, gawa-gawa lang ng demonyo ang aswang, yung multo o engkanto? Tama. Nakuha mo. Hindi yan totoo. At kapag naniwala ka sa mga ganyan, para ka na ring nalinlang ng mga demonyo. Okay, sige. Pero paano mo ipapaliwanag yung aso? Nawakwak yung katawan. 'Di ba? Dun sa may bungad. Hindi natin alam. Baka may naligaw na mabangis na hayop at nakipaglaban sa aso. Malapit na rin naman ang lugar na ito sa kagubatan kung saan nakatirang mababangis na hayop, di ba? Sa bagay. At si Aling Magda, huwag mo nang patulan dahil medyo saradong pag-iisip niya. Siya yung tipo ng tao na ginagamit ang relihiyon niya para magkunuring mabait sa harap ng iba kahit hindi naman talaga. Napansin ko nga para bang sobrang napakamakasarili niya. Kaya Claudine, makinig ka sa akin. Mag-focus ka na lang sa sarili mo, sa buhay mo, kesa naman sa ibang tao. Anong gagawin ko kapag hindi ako makatulog dahil sa ingay na maglola? Di magdasal ka. Umawit ka ng papuri sa Panginoon. Hindi mo na namamalayan yung ingay kasi unti-unti ka nang makakatulog. Sige na nga, susubukan ko mamaya. Tandaan mo ang mga sinasabi ko Napangiti si Claudine sa sinabing iyon ni Rafael. Naramdaman niya ang malakas sa pagdibok ng kanyang puso dahil sa pagpapalakas ng loob ng kaibigang matagal niya nang gusto. Naulit na naman ang kaparehong takbo, kagaya na nangyari noong nakaraang gabi. Nag-iinuman na naman ang maglola sa tapat ng tinutuluyan nila. Ginawa naman ni Claudine ang mga sinabi sa kanya ni Rafael, pero hirap na hirap pa rin siyang matulog. Kung noong nakaraan nagtatawanan ang dalawa, ngayon nagkakantahan naman. Ilang sandali lang natahimik din, pero may panibagong ingay silang narinig. Yun na naman. Diyos ko, hindi ko na alam kung anong nangyayari sa akin. Ay, Diyos ko. Kailangan ko nang malaman ngayong gabi kung may kinalaman ng maglola na yun sa mga nangyayari. Tahimik na naman. Nawala na naman sila.
Ang naiwan na lang ay ang mga boteng pinag-inuman at mangkok na pinaglalagyan ng pulutan. Palagi na lang silang nawawala sa tuwing may umaangil. Teka, ano yun? Parang may nilalang sa madilim na kasukala na yun. Kailangan kong puntahan. Teka, nandito lang yun ah. Nawala. Aswang! May aswang! Susundan ko ba ngayon? Claudine! Ate Donna! Claudine, halika. May balita ako sa'yo. Ano yun, Ate Donna? May natagpo ang patay. Doon sa bungad ng boarding house, isang tao. Ano? Nandun pa ang mga pulis at yung bangkay. Alamin natin ang mga detalye. Sige ate. Muling nilingon ni Claudine ang sukalan kung saan niya nakita ang aswang, pero wala siyang nasumpungan ni anino nito. Agad naman siyang hinila ni Donna papunta sa lugar kung saan nakita ang nakahantusay na patay. Bumungad sa kanila ang mga nagkakagulong tao at ilang mga pulis. Nandoon din ang bangkay na parabang ine-inspection pa. Lumapit ang dalawang sa pinsan ni Donna na pulis para magtanong ng mga detalye tungkol doon. Kuya, may hinala ka ba kung anong posibleng ikinamatay ng taong yan? Mukhang hindi lang basta pinatay. Wakwak ang tiyan at kaya may hinala kaming pinagtripan ng mga adik. O kaya naman ay kinuha ng mga sindikatong kanyang mga laman loob. Pero mukhang negative pa rin eh. Bakit kuya? Yung pagkawakwak sa kanyang tiyan, parang hindi kutsilyo ang gamit. Parang isang matalim na kuko. Ay, grabe. Saka sobrang shock ang ekspresyon ng biktima. Na parang may nakita siyang sobrang nakatatakot. Hindi kaya. Diyan na muna kayo. At tutulungan ko silang mag-inspeksyon. Pero, kuya, sandali lang. Ano yun, Donna? Baka naman pwedeng balitaan mo ko. Kapag meron ng resulta, ang gagawin ninyong investigasyon. Nasa bugad lang kasi ang boarding house ko. Huwag ka mag-alala. Babalik ulit kami para ibalita nangyari. Para magdagdag ng seguridad dito kung sakali naman. Maraming salamat ho. Sige na. Claudine, nakikita mo ba yung lalaki sa dulo? Yung maglalako ng balot? Anong meron sa kanya? Kaya halos hindi siya makagalaw doon ay dahil sa trauma. Siya kasi yung unang nakakita dito sa patay. Pagdaan niya, nangingisay pa. At meron daw siyang nakitang aswang na napakabilis na nakapagtago. Pero ayaw siyang paniwalaan ng mga tao, pati ng mga pulis. Naku, siguro, totoo yung hinala natin, Ate Donna. Mukha nga. Pero hindi pa rin maganda ang suspetsa ko doon sa maglola na yon. Lalo na't masyado silang naiiba. Napansin mo ba? Gising sila sa gabi at halos magdamag na umiinom. Tapos, kapag araw naman, tulog sila pareho. Sabi nga ng lola ko, ganon daw ang mga gawain ng mga aswang. Kasi daw, sensitibo sila sa init ng araw. At bukod pa dyan, may isa pa akong obserbasyon sa kanilang maglola. Ano yun, Ate Donna? Napansin mo ba na sa tagal na rin nating nangungupahan sa boarding house na to ni Aling Magda? Ngayon lang nangyayaring mga ganito. Dati naman wala pa. Oo nga ate, no? May point ka dyan. Kaya dapat mag-ingat tayo sa maglola na yun. At saka,
Sana paalisin na siya rito na Aling Magda. Pero, ate, ano kaya kung mag-obserba tayo o kaya mag-imbestiga sa kanila mismo? Magandang ideya yan. Para may pruweba tayong maipapakita sa iba para mapalaya sila dito sa ating tinutuluyan. Pinaghandaan ni na Claudine ang gagawin nila. Nag-isip sila ng magandang paraan kung paano malalaman ang sekreto ng maglola. 7:00 ng gabi nang maisipan nilang gawin iyon dahil sa ganung oras nagigising ang maglola. Bago pumunta, nagdala muna sila ng mga kilalang pangontra sa aswang kagaya ng bawang, asin at kalamansi. Nagbaon din sila ng rosaryo. Kahit kinakabahan at natatakot, kinatok ng dalawa ang bahay ng maglola. Agad naman silang pinagbuksan ni Aling Senyang. Magandang gabi po. Magandang gabi po. Ay, anong sadya ninyong dalawa? Mag-aalmusal pa lang kami. Ibig niyo pong sabihin, maghahapunan? Tama si Lola. Mag-aalmusal nga kasi mukhang kagigising lang nila. Ay, oo nga pala. Ay, ano bang sadya ninyo? Diretsohin nyo na ako. Sasabay ho sana kami sa pagkain niyo kung okay lang ho sa inyo. Okay lang naman. Ay, sige kayo. Pumasok kayo. Sige ho. Saglit lang Dito lang muna kayo sa lamesa at magsasandok lang ako. Oo ho. Parang hindi nalinisan ng bahay, Claudine. Tingnan mo, ang kalat. Ay, oo nga ate. At saka sobrang masangsang. Makakaya mo bang kumain dito? Pero, kailangan nating kayanin para hindi tayo mahalata na nag-iispiya lang sa bahay nila. Ay, sige na nga. Oh, wag na tayong maingay. Nandiyan na yung apo ni Aling Senyang, si Yana. Oo, ate. Mawalang galang na nga po. Anong ginagawa niyong dalawa dito? Ay, magandang araw. Naku, sasabay kasi kami sa inyong kumain. Alam na ng lola mo yun. Hoy, di ba ikaw yung kaibigan ng pastor na nangaral sa amin nung isang araw? Oo, ako nga. Kung pumunta lang kayo rito para gawin ang mga walang kwentang bagay na mga magagandang balita ako nung sinasabi, wag na lang. Ay, naku, hindi. Pumunta kami rito para sumabay sa inyo sa pagkain. Sus, sumabay. Ito na ang pagkain natin. Mabuti naman at bumangon ka na rin na po. Lola, ikaw ang nagpatuloy sa mga to? Ay, bakit? Mukhang mababait naman silang tao. Tama si lola mo, Yana. Hindi na nga kayo lumalabas dito, kaya kami na lang ang dumaya sa inyo. Sus! Ay, Aling Senyang, ito po pala yung ulam namin. Buttered shrimp na maraming bawang. Kumakain po ba kayo nun? Ay, sa inyo na lang. Hindi ako kumakain yan. Naku, sabi ko na nga be. Huwag ka maingay ate, mahahalata tayo. Ay, siya nga pala. Etong kalderetang ulam namin. Kumuha na rin kayo. Sige ho. Bakit ganito ang lasa? Sobrang tabang, tapos ang lansa ng karne. Parang hilaw pa. Okay lang ba kayong dalawa? Lola, mukhang hindi nila nagustuhan ng kaldereta. Ay, totoo ba? Ay, naku, hindi ho, Aling Senyang. Medyo natabangan lang po kami. Bigay sa akin yan ni Magda. Tira pa yan kahapon hindi yata nila naubos. Bakit po kaya sobrang tabang? Ay, bakit hindi siyang tanungin mo? Sabay na nagkatinginan sina Claudine at Donna. Sinubukan pa nga nila mag-espiya nang magkahiwalay. Habang si Claudine ay nagkukunwaring makikibanyo, si Donna naman nagkukunwaring makikiinom sa kusina. Sa kabila nito, wala silang nakita na kahit anong sinyales ng pagkaaswang na maglola.
Pinilit lang nilang tapusin ang kanilang pagkain, saka sila nagpaalam sa maglola at lumabas na. Naisipan muna nilang magpahangin sa labas at nang dumaan ang mga nagtitinda ng balot, bumili sila ng tig-isang piraso para may magawa habang nakatambay. Na po ito, Mang Lucio, para lang may kutkutin kami habang nakatambay. Hindi ba kayo mapakali sa loob? Naguguluhan na kami sa mga nangyayari eh. Hindi na ho namin alam kung sinong pagkakatiwalaan, Mang Lucio. Kung may tao man kayo na hindi dapat pagkatiwalaan, yun ay walang iba, kundi si Magda. Alam ninyo ba kung bakit? Bakit naman ho? Ngayon ko lang naisip ang bagay na ito. Maraming taon na rin kasi nagdaan, kaya nawala na sa utak ko. Ano yun, Mang Lucio? Yang si Magda, dati ay may alaga siyang sigbin. Kasi naniniwala ang babaeng yan sa swerte. At yun ay pinaniniwalaan niyang pampaswerte daw. At may hinala ako na yun ang aswang na nakita ko kagabi. Dalawa lang ang posibleng dahilan. Baka pinakawalan niya ang alaga niya. O kaya naman ay nakatakas. Di ba po, nakita ninyo yung aswang kahapon nung umatake siya dun sa tao? Oo, nakita ko nga. Pero hindi na masyadong malinaw. Kasi sobrang bilis. Basta, mag-ingat kayo kay Magda. Huwag kayong magtiwala sa kanya. Pagkasabi noon ay nagpaalam na ang magtataho. Naiwan naman si Claudine at Donna na parehong natulala. Magulo ang isip. Isang bagong pag-iispiya ang naisipan nilang gawin at ito ay sa bahay ng kanilang landlady. Nagkataon na walang tao sa bahay nito dahil namalengke. Sila naman ay wala ring pasok sa trabaho dahil weekend. Naganap sila ng mapapasukan. Nakita nila ang sirang bintana sa dulo. Madali lang silang nakapasok doon dahil wala naman itong laka. Mismong kwarto ni Magda ang kanilang napuntahan. Nag-obserba sila doon at marami silang nakitang kakaibang bagay. Ate Donna, tingnan mo to. Oh, ano yan? Itong kahon. Ang daming mga iba't ibang klase ng medalyon. May napansin nga rin ako dito. May mga libro ng itim na mahika. Tapos, libro ng mga salitang Latin. Eto ate, meron din ditong mga itim na kandila. Ibig sabihin, nagre-ritual si Aling Magda. Teka, sandali lang ate. Parang may kakaiba sa aparador na to. I-check ko lang. Ay! Oh, Claudine, anong nakita mo? Tingnan mo ate. May mga buto na parang galing sa katawan ng tao. Aba, oo nga. Bakit kaya nangongolekta siya niyan? Ay, Diyos ko, si Aling Magda siguro ang totoong aswang. Baka nga. Ate, nandiyan na yata siya. Oh, sige, Diyos ko. Oh, saan tayo magtatago? Ayan na siya, ate. Patay na tayo. Hoy, kayong dalawa! Anong ginagawa nyo rito? Aling Magda. Sagutin nyo ang tanong ko. Anong ginagawa nyo rito? Aling Magda, ano kasi ho, hinahanap ka namin. Kasi, Kasi ano? Ano? Gusto lang ho naming makipagkwentuhan. Nainip kasi kami sa bahay, kaya nagkataon na wala ka. Ay talaga?
Gusto ninyo makipagkwentuhan? O bakit sa bintana kayo dumaan? Kuwan ho. Ano? Nandyan ang anak ko sa loob. Naglalaro ng computer games. Pwede kayong tumawag. Pero anong ibig sabihin? At sa bintana pa kayo dumaan? Dahil may nalaman po kami sa inyo, Aling Magda. Dati ka raw nag-aalaga ng sigbin? Ha? Hindi totoo yon. Ipinapakalat lamang yon ng matandang si Lucio dahil nga inggit siya sa akin. Paano niyo po ipapaliwanag ang mga kakaibang bagay na nakita namin dito? Dito ho sa loob ng kwarto niyo. Kasi nga dati akong espiritista. Noong medyo kabataan ko pa. Di ko tinatapon yan, yung mga bagay na yan. Parte na yan ng aking self. Aling Magda, bakit parang hindi ka nagsasabi ng totoo? Mukha ba akong sinungaling? Ha? Anong hindi nagsasabi ng totoo? Mas kilala mo pa ako kaysa sa sarili ko? O ikaw na si Magda, ikaw na! Aling Magda, may namatay na hayop at tao sa tapat ng boarding house. Pero wala kayong pakialam. Ni hindi nga kayo nag-uusisa tungkol nung nagsabi ako ng concern sa inyo. Ang sabi niyo lang, wala kang magagawa dahil hindi ka apektado. Aling Magda, akala ko ho ba, matindi ang pananampalataya ninyo sa Diyos. Pero bakit wala kayong pakialam sa kapwa nyo? Paano kung may isa na palang dapat paalisin sa boarding house, pero hindi kayo gumagawa ng aksyon? Ay bakit? Anong tingin mo sa akin? Bayani! Abay, landlady lang ako, iha! Landlady! Pasalamat nga kayo, mura yung renta nyo rito. Kung tutuusin, wala naman akong ibang habol sa boarding house na to kung hindi kita at negosyo. Talaga po? Kung ganun ho, di hindi totoo ang pananampalataya nyo sa Diyos. Dahil hindi kayo marunong magmalasakit. Panlabas na kaanyo-anyo lang po yan para magmukha kayong malinis at mas mabuti kesa sa ibang tao. At yung budhin nyo, kasing itim na mga kandilang itinatabi nyo rito. Ang sama niyong tao, Aling Magda. Ginagamit niyo ang pangalan ng Panginoon pero wala kayong puso para sa iba. Aling Magda. Ang kapal ng mukha mo. Ay bakit? Sino ka ba? Hindi ka ba nagkakasala para sabihin sa akin ng mga bagay na yan? Kung puro ka reklamo sa kung paano ko patatakbuhin ang boarding house ko, edi lumayas ka. Ngayon na, lumayas ka na. Talaga ho? Lalayas ako kesa manatili sa poder ng taong walang ibang iniisip kundi ang sarili niya lang. Pagkasabi noon, pahangos na tumalikod si Claudine at nagmamadaling lumabas sa bahay ni Aling Magda. Sinundan naman siya ni Donna na halos hinihingal dahil tinatapatan ang bilis niyang maglakad. Hindi siya nagsasalita kahit kinakausap ng kasama niya at halos lumipad na siya sa pagmamadali. Dumiretso siya sa tinutuluyan niya. Pagpasok sa loob, kinuha niya ang malaki niyang maleta at inilagay ang mga damit niya. Wala namang nagawa si Donna. Hindi na ito sumama sa kanya. Maya-maya pa'y dumating si Rafael. Pahangos itong lumapit kay Claudine na abala sa pag-iimpake ng mga gamit. Claudine, nabalitaan ko kay Donna. Yung nangyari sa'yo. Ayoko ng sermon, Rafa. Alam kong ipapaalala mo na naman sa akin ang manatiling kalmado at huwag makipag-away, lalo na sa mga matatanda na kausap ko. Alam ko naman ang ginagawa ko. Hindi ko lang talaga mapigilan ang sarili ko Napikon na ako. Ibang klase naman kasi yung ugali ng matandang yun. Naiintindihan ko. Pero Claudine, ang inaalala ko, saan ka tutuloy? Hindi ko nga alam Bahala na, Rafa. Alam kong wala kang ibang matutuluyan, Claudine. Saka, nandito ang trabaho mo at mahal mo ang pagtuturo mo rito.
Wala nang ibang nagpapaupa kundi si Aling Magda. Malayo yung ibang mga paupahan. Pinalayas niya ako eh. Anong gagawin ko? Pero mas mabuti na rin yun. At saka, hindi na rin ako komportable sa lugar na to. Simula nung dumating yung maglola na yun, ang dami nang nangyari na wala naman dati. Hindi ba? Ang sabi ko sa'yo, tigilan mo na ang pagpapaniwala sa mga aswang na yan. Hindi nga yan totoo. Gawa-gawa lang yan ng demonyo. Hindi ko na alam. Basta Rafa, aalis ako ngayon. Yung matandang inaaralan ko, may pinahiram siyang kubo sa akin. Pwede tayo doon. Malapit lang yun dito sa paupahan. At sigurado akong malapit lang din yun sa eskwelahan kung saan ka nagtuturo. Rafa, ipinahiram lang yun sa'yo para may magamit ka sa crusade. Yung crusade? Huwag ka mag-alala. Sa barangay hall na yun gaganapin. Pwede tayong tumira doon. Maniwala ka. Pumayag si Claudine sa alok ni Rafael. Nag-impake na rin ito ng mga gamit. Sabay silang umalis ng paupahang iyon. Pumunta sila sa isang maliit na kubo na halos katabi lang ng boarding house ni Aling Magda. Maliit lang ito pero tamang-tama naman sa kanila ang laki. Meron na rin itong maliit na mesa na may 2 upuan at isang papag. Pinahiram din sila noon ng may-ari nito ng maliit na aparador. Komportable naman ito para sa kanila, maliban na lang noong gabi na. Rafa, hindi mo naman sinabi. Sobrang liit ng papag dito. Kasya lang pala ang isang tao. Paano tayo magkakasya dito? Ayos lang. Dito na lang ako sa mesa. Tapos lalagyan ko na lang dun sa dulo ng upuan. Baliw ka ba? Mangangalay ang katawan mo dyan. Aray! Oh! Ano ka ba naman? Tingnan mo. Yan ang nga bang sinasabi ko sa'yo eh. Wala na talaga akong choice. Aray ko. Pwede bang dito na lang ako sa tabi mo? Sige, wala tayong magagawa. Pasensya ka na. Hindi ko naalala na iisa lang pala ang pwede nating higaan dito. Hindi ko man gusto na tumabi sa isang babae sa pagtulog. Pero Hayaan mo na. Wala naman yung mali siya. Magtatabi lang naman tayo sa pagtulog, di ba? Hindi naman masama yun. sige. Teka, bakit ka ba tumatalikod? Okay ka lang ba talaga? I mean, okay lang ba talaga sa'yo na ganito? Oo. Okay nga lang. Huwag mo akong isipin dito. Ano ka ba? Namumula ka? Ayos ka lang ba? Wala ka bang sakit? Ano ka ba, Rafa? Huwag mo ngang hawakan ang noo ko. Claudine, namumula yung pisngi mo. Ha? Naku, hindi At saka, baka dahil mainit dito kaya ganun. Huwag mo na nga ako intindihin. Ano? Bakit mo ko tinatawanan ng ganyan? Namumula ba ang pisngi mo dahil magkatabi tayo? Hoy! Uy, hindi no. Maiga ka na nga. Uy, bakit ka nagtatalokbong? Saka, grabe naman yung iniliw mo sa akin. Wala naman akong gagawing masama sa'yo eh. Manahimik ka nga, Rafa. Matutulog na ako. Tsaka, hindi yun dahil sa'yo, no? Hoy, Claudine Ano na naman? malay mo, parehas lang pala tayo ng nararamdaman. Biglang lumakas ang kabog ng dibdib ni Claudine ng mga sandaling iyon. Parang may kung anong kuryenteng dumapo sa loob ng katawan niya. Kaya mas lalong hindi siya makagalaw. Naramdaman din niya ang kakaibang pag-iinit. Matagal na kasi siyang may gusto kay Rafael. Ilang sandali lang, napayapa na rin siya at nakatulog na. Nagising siya mga bandang 12:30. Napabalikwas siya at nakitang wala si Rafael sa kanyang tabi.
Bigla siyang napabangon sa pagkakahiga. Hinanap ang kaibigan sa lahat ng sulok ng bubong na iyon, pero hindi niya nakita hanggang sa may makita siyang sulat sa mesa. May sulat ng lalaki. Ano na naman kayang agenda ng isang to at umalis ng gabi? Basahin ko nga. Claudine, nakalimutan ko palang sabihin sa'yo na magwo-worship kami sa bahay ng isa kong dinadalaw kasi hindi raw siya nakakatulog kapag hindi dinadalaw. Baka hindi agad ako makauwi kasi matanda siya at walang kasama. Kailangan ko siyang samahan muna kasi nakakaawa rin at may sakit. Wala kasi sa bahay ang anak niya. Mag-iingat ka ha. Ay, mas inisip pa niya yung ibang tao kaysa sa akin. Ay, Claudine. Hindi. Huwag kang ganyan. Magkaibigan lang kayo ni Rafael. Hindi kanya responsibility. Ay, ano ba naman itong naiisip ko? Ano yun? Teka, yun yung tunog ng aswang ah. Sandali, sisilip nga ako sa may pinto. Diyos ko, Rafa, hindi mo na ako dapat iniwan dito. Pero kailangan kong masiguro kung aswang ba yun na mabangis na hayop. Sandali, teka. Ay, apo! Doon na tayo dumiretso! Sige po, Lola. Yung maglola, sabi ko na nga ba eh, ito na ang pagkakataon ko para makumpirma. Susundan ko sila. Teka, dito sila dumaan ha. Bakit ang bilis na wala? Yung aswang, nandun siya. Teka, nawala. Nasaan na yun? Nandito lang yun. Claudine, Rafael? ano ka ba? Bakit ka nandito sa labas? Rafael, yung aswang. Ayan ka na naman eh. Pumasok na tayo sa loob. Teka, akala ko ba hindi ka uuwi? Di ba sabi mo may sasamahan kang matanda? Dumating yung anak niya kaya umuwi na ako. Naalala ko rin kasi na wala kang kasama sa kubo. Alam mo ba, muntik ko nang mahuli yung aswang. Ano bang sabi ko sa'yo? Tigil-tigilan mo na yung paniniwala sa ganyan. Gawa-gawa lang yan ng demonyo. Kristiyano ka. Kaya huwag kang magpapaligaw. Sige na, pumasok na tayo sa loob. Nagpatiuna na sa paglalakad si Rafael at hindi na ito nagsalita pa. Si Claudine naman, habang naglalakad ay panay ang linga sa paligid. Nagbabaka sakaling makikitang muli ang aswang. Wala siyang pinalampas ni isang detalye sa bawat madadaanan niya, pero hindi siya nagpapahalata kay Rafael. Bumalik ng kubo na magulo ang isip ni Claudine. Hindi na siya nakatulog simula noon, habang si Rafael naman mukhang nakikiramdam sa kanya. Kinabukasan, maaga siyang binulabog ni Donna dahil meron daw siyang isang masamang balita sa kanilang lugar. Ano yun, Donna? Si Aling Magda. Anong nangyari kay Aling Magda? Wala na siya. Ano? Natagpuan siyang patay sa kwarto niya. Nawakwak ang dibdib. At nagkalat ang dugo sa sahig. Ano? Ibig sabihin, siya ang piniktima ng aswang kagabi? Mukhang ganun na nga. At saka, nakita ng kapitbahay ni Aling Magda na may pumasok daw. Nakakaibang nilalang sa bintana. Pero wala bang kasama si Aling Magda? Hindi ba nandun yung anak niya?
wala ang anak niya kagabi dahil nag-overnight sa ibang bahay. Di ibig sabihin, walang kinalaman si Aling Magda sa aswang. Sigurado na ako. May na-encounter ka kagabi? Hindi. Nakita kong lumabas yung maglola kagabi. Tapos, sinundan ko sila. Nakita ko rin yung aswang pero mabilis ding nawala. Eh di kung ganun, totoo ngang maglola ang aswang. Sumama ka sa akin, Ate Donna. Saan? Basta! Halos lumipad na sa sobrang pagmamadali si Claudine na pilit na sinusundan ni Donna. Hindi niya naalintana ang mga taong nagkakagulo sa nadadaanan nila na nagkukwentuhan tungkol sa pagkawala ni Aling Magda. Sa isang lugar lang niya ipinihit ang mga paa niya. Ito ay sa bahay na maglola. Gaya ng dati, bumungad na naman sa kanya ang mga nagkalat na bote ng alak sa lamesang nasa tapat ng bahay. May mga nakita rin siyang patak ng dugo sa sahig. Sarado ang bahay, pero ang lock ay nasa labas. Mukhang walang tao sa loob, Claudine. Ano bang gagawin natin dito? Kumpirmado nga. Sila yung aswang, ate. Umalis sila dahil alam nilang direkta na silang mapaghihinalaan. Anong gagawin natin, Claudine? Ate, kung umalis sila, tsak na hindi sila rito manggugulo dahil lilipat sila sa ibang lugar. Pero Claudine, nandito pa ang mga gamit nila. Isa lang ang ibig sabihin nito, ate. Ano yun? Baka hindi pa sila tapos mambiktima at baka isa-isahin nila tayo. Claudine! Claudine! Ano pa bang ginagawa mo rito? Rafael? Hindi ka na dapat bumalik dito. Pastor, bakit? May iba pang nangyari. Kagabi, nakita si Aling Magda at ang apo niya na naglalakad sa likod ng bahay ni Aling Magda. May nakakita sa kanila. Anong nakita nila? May mga nakitang kutsilyo sa kanilang bag. Kutsilyo? Sino yung taong nakakita sa kanila, Rafa? Hindi ko pwedeng sabihin. Ayaw niyang masangkot sa gulo dahil alam noong maglola na siya ang nakakita. Hindi naman kami magsusumbong sa mga pulis. Sabihin mo na sa amin. Hindi nga pwede. Bakit mo pa sinasabi sa amin kung hindi mo rin lang sasabihin ang buong detalye, pabitin? Para umalis na tayo rito. Dahil delikado ng buhay mo, Claudine. Pwedeng bumalik yung matanda rito. Hindi ako naniniwalang kutsilyo lang ang dahilan ng pagkamatay ni Aling Magda. Dahil sigurado ako, aswang ang pumatay sa kanya. Hindi totoo ang aswang. Totoo ang aswang, Rafael! Totoo ang aswang! Pwede bang isang tabi mo yung paniniwala mo ngayon, ha? Hindi ka sigurado sa mga sinasabi mo. Sigurado ako. At alam ko kung sino ang aswang, Rafael. Yung maglola, sila ang aswang. Naniniwala ako kay Claudine. Kumpirmado na ngayon. Totoo ang mga hinala namin. Hindi na nakapagsalita pa si Rafael sa sinabing iyon ni Claudine. Nang araw na yun, nagkaroon ng biglang desisyon ang dalaga. Pumunta siya sa eskwelahan kung saan siya nagtuturo at nag-resign. Pakunwa niya nag-impake na siya ng mga gamit. Ayaw niya nang manatili pa sa lugar na yun dahil sa mga nangyari. Wala namang nagawa si Rafael kundi payagan siya. Bago siya umalis, pumunta muna siya kay Donna. Akala niya mag-iimpake na rin ito, pero naabutan niya lang ito na nag-aasikaso ng kanyang anak. Ate, hindi ka ba natatakot sa nangyayari? Natatakot? Siyempre. Bakit parang wala kang balak na umalis? Nandito ang trabaho ko. Claudine,
At dito rin nag-aaral ang anak ko. Ate, may experience ka naman ata sa factory ah. Madali ka ring matatanggap sa ibang factory. Claudine, hindi ganun kadali yun. Alam mo naman ang sitwasyon ko. Isa akong single mom at nagpapadala pa ako ng pera sa mga kapatid ko na nag-aaral sa Mindanao. Dito lang ako nakahanap ng trabaho na kung saan nasusuportahan ko ang aking anak at ang aking pamilya dahil maganda ang sahod dito. Mura din ang upa ng boarding house dito at hindi yun magbabago, sabi ng anak ni Aling Magda. Hindi ko alam kung paano magsisimula kung basta na lang ako aalis dito. Dahil yung kahit isang araw na magpahinga ako sa trabaho, napakabigat noon para sa isang kagaya ko. Ate, paano kung bumalik yung maglola? Paano kung biktimahin ka niya? Claudine, hindi mangyayari yun. Ilang beses na akong naka-encounter ng aswang. Pero alam mo bang kung ano pinakamabisang pangontra? Ano yun, ate? Pananampalataya. Laging magdasal at humingi ng gabay sa Diyos. Kahit anong mangyari, hindi kanya pababayaan kung ipagkakatiwala mo ang lahat sa kanya. Oo, natatakot din ako pero ang choice na mayroon lang ako ngayon, tumawag lang sa kanyang pangalan, yun lang. Tama ka, ate. At siguro, mas mataas ang pananampalataya mo sa akin. Claudine, Oh, Rafael! Bakit pala may mga dala ka ring gamit? Claudine, sasama ako sa'yo. Pero, Rafael, hindi pa tapos ang misyon mo? Sasamahan kita kahit saan ka man magpunta. At siguro, panahon na rin para malaman mo ang totoo. Anong totoo? Saka ko na lang sasabihin, Rafael? wala ka pang trabaho at tutuluyan, hindi ba? Oo. Maghahanap pa lang. Makakasurvive naman ako kahit wala pang trabaho. Meron din naman akong ipon. Maghahanap din agad ako ng trabaho para hindi matenga. Ako na ang bahala. Meron din akong alam na matutuluyan. Marami din doong elementary school. Makakahanap ka agad dun. Sigurado ka ba sa gagawin mo? Pwede naman akong magbiyahe na lang papunta rito. Hindi ko lang matiis na wala kang kasama. Anong bakit dito? Sinaunang bahay lang to. Pero sigurado ako na magiging komportable ka rito. Hindi ako komportable. Sa tatlong umuupa rito, bakit pare-parehas sila? Pare-parehas na tao? Ano ka ba naman, Claudine? Rafael, hindi ako nakikipagbiruan. Hindi magandang nararamdaman ko sa pinagdalhan mo sa akin. Simula nung umakyat tayo dito sa ikalawang palapag, meron na ako napansin. Matalim ang tingin nila sa akin. Maiilap. Huwag mo nang pansinin yun. Nag-aalala ako, Rafael. Natakot na ako sa nangyari sa boarding house. Hindi ko hahayaang mangyari ulit yun sa'yo, Claudine, okay? Nandito lang ako. Ako ang bahala sa'yo. Hindi kita pababayaan. Pero, Pero ano? ano yung totoo na dapat kong malaman? Saka ko na ipaalam sa'yo. Rafa, ano ba talaga? Sa ngayon, palagi ka lang manatili sa kwarto. At huwag na huwag kang lalabas dito kung wala ka namang importanteng gagawin sa labas. Bakit, Rafa? Anong dahilan? Basta't makinig ka na lang sa akin. Maiwan muna kita rito ha. May gagawin lang ako. Pagkasabi noon, isinuot na ni Rafael ang kanyang bag at pahangos na umalis. Naiwang mag-isa si Claudine na nanahimik at nag-iisip ng malalim dahil nagugulan pa rin siya sa mga nangyayari. Ilang sandali lang, naisipan niyang lumabas. Pero paglapit niya sa pinto, hindi niya ito mabuksan
Nilakasan niya ang puwersa pero kahit anong gawin niya, hindi niya talaga ito mabuksan. Doon niya napagtanto na nakasarado pala ito sa labas. Pawis na siyang napaupo sa may pinto. Diyos ko, ano bang nangyayari? Bakit kailangan akong ilak ni Rafael dito? Kahit kaibigan ko siya, parang gusto ko na ring magduda. Teka, ano yun? Parang sa may bintana. Ate! Ate! Bata? Ate! Uy, bata! Anong ginagawa mo dyan? Ate! May dapat kang malaman. Ano yun? Anong dapat kong malaman? Hindi ka ligtas dito, ate. Bakit naman? Hindi ko pwedeng sabihin eh. Kasi baka magalit sa akin si Tio. Pero, Pero ano? basta umalis ka na rito, ate. Maniwala ka sa akin. Hindi ka ligtas dito. Diretsahin mo na ako, bata. Hindi ko sasabihin kahit kanino. At hindi yun malalaman ng tiyuhin mo. Bawal talaga, ate. Pasensya na, ha. Basta, pinaalalahanan ko lang kayo na hindi ka dapat manatili sa lugar na ito. At sana makinig ka sa akin. Hindi ko maintindihan. Naguguluhan ako. Kailangan ko nang bumaba dito, ate. Parating na si Tio. Baka malaman niya na nakikipag-usap ako sa iyo. Teka, bata! Mamaya, mag-usap tayo! Wala nang nagawa si Claudine nang tuluyang bumaba ang bata. Nakita niyang dali-dali itong tumakbo palayo at pumunta sa sibakan ng kahoy. Napabuntong hininga na lamang si Claudine. Nahiga na lamang siya sa kanyang kama habang malalim ang iniisip. Wala siyang magawa sa silid na yun at inabot na lang siya ng gutom dahil hindi pa siya nag-aalmusal. Pasado 12:00 ng tanghali nang buksan ni Rafael ang pinto. Pagdating nito, may dala itong pagkain, 2 plato na may lamang kanin, 1 mangkok na may lamang noodles, at 1 mangkok ng kaldereta at chop suey. Kumain na tayo ng tanghalian. Mabuti naman at nagdala ka ng pagkain. Gutom na ako eh. Sa'yo pala itong noodles. Tapos, sa akin itong kaldereta. Teka, hindi mo ba ako bibigyan nitong kaldereta? Mukhang masarap eh. Sa akin yan. Masarap naman yung noodles eh. Pero, itong palagi kong kinakain sa boarding house kapag pagod na ako. Tinatamad na rin ako magluto tapos ito lang ipapakain mo sa akin? Ibang klase ka talaga, Rafa. Hindi ba gutom ka na? Kumain ka na lang. Teka, patikim naman ako niyan. Claudine, sabi ng... Teka! Teka, bakit ganito ang lasa? Oh, anong lasa? Ang weirdo. Parang hilaw pa yung karne. Tapos, parang walang asin. Wala man lang alat. Kaya nga sabi ko sa'yo, akin na lang itong kaldereta. Dahil sigurado akong hindi mo naman magugustuhan ng lasa. Sino bang nagluto nito? Saan ka ba nakabili nito, Rafa? May tagaluto sa paupahang ito. Yun ang kinakainan ko. Rafa, kilala mo ba talaga ang mga taga rito? Oo naman. Nadistino na ako dito dati, di ba? Dito ako umupa. Rafael, hindi kaya... Claudine, pansamantala ka lang dito. Kapag nakahanap ka na ng trabaho, umupa ka na sa iba. Okay? Bakit? Hindi ba ako pwedeng magtagal dito? Claudine, nakita mo naman ang lugar dito. Masyadong liblib. Maganda nang nasa kabayanan ka. Alam mo, Rafael, kanina pa ako naguguluhan sa'yo. Kanina sabi mo, sasabihin mo sa akin yung totoo. Pero parang ayaw mo namang sabihin. At ang ipinagtataka ko pa, kung bakit ayaw mong lumabas ako sa silid na to. Tapos, inilalak mo pa yung pinto.
Ano ba talagang totoo? Wala. Basta sundin mo na lang yung sinabi ko. Kapag nakahanap ka ng trabaho, umalis ka na rito. Sa katandaan mo yung sinabi ko, huwag kang lalabas dito. Isinasara ko ang pinto para hindi ka na makalabas. Pagkasabi noon, tumayo na si Rafael. Hindi na inubos ang pagkain. Naiwan si Claudine na naguguluhan. Lumipas pa ang mga oras. Naiwan namang mag-isa ang dalaga. Nakalak naman ang pinto. Buong maghapon, wala ako naririnig na mga ingay ng mga tao dito. Tapos kung kailan gabi na, tsaka sila nagkakaingay. Ay, ang weird talaga. Teka, bakit may angin lang aswang? Ibig sabihin... Yung bata na pinapalis ako rito, ano kayang nangyayari? Kailangan ko siyang puntahan. Diyos ko, kailangan ko bumaba sa bintana. Ayun siya. Nagtatago sa may puno. Bata! Bata! Ate! Anong ginagawa mo dyan? Bakit ka sumisigaw? Ate! Hindi ka na dapat lumabas sa kwarto mo. Tsaka dapat umalis ka na kanina pa. Natatakot kasi ako. Baka kung ano nang nangyayari sa'yo. Kaya lumabas ako. Ano bang meron dito, bata? May aswang ba dito? Sa likod mo, ate! Ate! Sasakmalin ka niya! Takbo! Takbo! Ay, Diyos ko! Hindi ko akalain na may aswang pa rin pala dito sa pinagdalhan sa akin ni Rafael! Akala ko, tapos na! Hindi pa pala! Ate, bilisan mo! Malapit na siya! Bata! Mabilis siyang kumilos! Kaya, magmadali ka! Bata! Aray! Ay, nawalan ako ng balanse! Ate naman ang tanda-tanda mo na! Bakit ang lampa mo pa? Pasensya ka na! Aray! Ang tuhod ko! Malayo yan sa bituka! Tumayo ka na dyan! Sandali! Aray! Bata! Bata! Hawakan mo ako! Hindi ako makatayo! Sobrang sakit ng binti ko! Kumapit ka sa akin! Ay, salamat, bata! Ate, sa likod mo! Aray! Ang buko! Nahila ng aswang! Ate! Bata, tumakbo ka na! Gagawa ko ng paraan paano makawala sa aswang na to! Hindi kita iiwan, ate! Tayo lang magkakampi! Gagamitin ko tong uling piraso ko ng bawang! Magaling ang ginawa mo, bata! Nabitawan niya ako! Wala na akong ibang pangontra! Umalis na tayo dito! Kumapit ka sa akin! Sige, tara! Bata! May patay! Bata, may patay! Wag ang kanyang katawan! Normal lang na makakita ng ganyan dito, ate! Ano yan? Hindi na bago! Pinatayan ng aswang! Umalis na tayo dito dahil sigurado ako! Yung bangkay na yan, babalikan pa yan ng aswang! Umalis na tayo dito bago pa dumating! Sige, tara! Nagpatuloy sa pagtakbo si Claudine. At ang batang si Manoy, halos lumipad na sila sa sobrang bilis. Sanay na sanay sa ganung gawain ang bata. Bukod sa tumatakbo ay nagmamanman din siya. Kaya sa tuwing nakararamdam sila ng presensya ng aswang, mabilis din silang nakakaiwas. Bumibili ako ng bawang at iniipon ko rito. Nakita mo naman, ate, nang ibinato ko yun sa mismong mata ng aswang, agad siyang nanghina at natumba. Oo nga pala. Pangontra nga pala ang bawang sa aswang. Kaya ito rin ang aking pinagtataguan. Kasi alam kong hindi ito pinupunta ng aswang . Maitanong ko lang pala, bata.
Lahat ba ng nakatira sa paupahang yun ay aswang? Oo, ate. Lahat yun sila, aswang. Tayong dalawa lang ang hindi. Si Rafael, yung best friend ko. Hindi siya aswang. Matagal na kaming magkakilala. Hindi ako sigurado eh. Kasi ngayon ko lang siya nakita pero hindi maganda ang pakiramdam ko sa kanya. Maitanong ko lang pala, kung hindi ka aswang, bakit nakikisama ka sa mga aswang na yon? Noong isang araw lang naman kasi ako nakarating dito eh. Ano bang nangyari? Bakit ka tumira rito? Ano kasi ate? Namatay yung mga magulang ko. At wala nang ibang pwedeng kumukup sa akin. Kundi si Tio Roland na lang. Hindi ba aswang din ang Tio Roland mo? Nayanggaw siya. Simula nang mangupahan dito. At niyakap niya na ang pag-aswang. Yanggaw? Yan ba yung taong naging aswang dahil kumain ng pagkain ng aswang? Oo ate. Gano'n na nga. Eh ikaw, bakit di ka nayayanggaw? Umiinom ako ng pampasuka. Hindi rin tinatanggap ng katawan ko ang mga pagkain nila dahil sa sama ng lasa. Kapag sumusuka ako, sinisiguro kong walang makakakita sa akin at hindi nila mahalata. Kanina, nahalata nilang sumuka ako kaya nagalit sa akin at tinangka akong patayin. Kung hindi raw ako magiging aswang, gagawin na lang nila akong pulutan. Mabuti nga at kahit bata ka, alam na alam mo ang gagawin. Kasama ko ang Diyos ate. Hindi ako pababayaan ni Papa God, kaya nilalakasan ko ang loob ko. Ganyan nga bata. Daig mo pa nga ako eh. Mukhang mas matibay pa ang paniniwala mo kesa sa akin. Ako kasi, palagi akong takot. Pagkatapos ng pag-uusap na iyon, nanahimik na ang dalawa. Inabot na sila ng antok sa kuwebang iyon, kaya naman doon na sila nakatulog. Kinabukasan, nagdesisyon na si Claudine na tuluyan ang umalis doon. Si Manoy naman, nagpaiwan sa kuweba. Wala siyang balak na bumalik at isama siya ni Claudine sa pag-alis nito. Pagbalik sa paupahan, napansin niya na mukhang nagkakasaya ang mga tao. May inilabas na malaking kawa at meron ding nakadikit na apoy sa malaking lutuan. Nagsitinginan sa kanya ang mga tao at lahat sila ay matalim ang pagkakatitig. Mas lalong binilisan ni Claudine ang paglalakad at sa wakas, nakarating na rin siya sa taas. Madali lang palang ibukas ang lock kaya nakapasok siya. Pagdating doon, nakita niya ang kanyang decaypad na cellphone na nagri-ring. Si Ate Donna, tumatawag sa akin. Bakit kaya? Sagutin ko muna. Baka sobrang importante. Hello, Ate Donna? Napatawag ka? Claudine, kumusta ka na dyan? Ibabalita ko rin sana sa'yo, ate, kung anong nangyari dito. Bakit? Ano bang nangyari dyan? Ate, mukhang lalong nagkaloko-loko ang mga nangyayari dito. Napapunta ako sa paupahan ng maraming mga aswang. Ano? Nako, umalis ka na dyan! Yun na nga ang gagawin ko, ate. Aalis na ako rito kasi mapapahamak ako sa lugar na to. Oo, at dapat lang na umalis ka na dyan. Bumalik ka na rito. Bakante pa ang tinutuluyan mo at wala pang nangangahas na umupa rito dahil nga sa mga nangyari. Teka, ate, okay na ba dyan? Yung maglola. Yung maglola, hindi naman talaga sila aswang. Wala na ring ibang nangyayaring kakaiba rito. Simula nung umalis kayo ni Rafael, at wala na rin akong nararamdamang kakaiba tuwing gabi. Ano? Pagkaalis mo, bumalik din agad sila rito.
Bakit nawala sila ng umaga? Albularyo kasi ang matanda. Meron silang kinagamot. Kasi may nag-text kay Yana na nangangailangan ng tulong. Pero, sino yung pinaghihinalaan natin, ate? Kung hindi yung maglola. Isipin mo kung sino pang ibang kahina-hinalang tao sa lugar natin. Teka, ate, si Rafael, hindi kaya siyang... Posible. Kasi nang mangyari ang mga insidente, ay kararating lang din ni Rafael. Kasabay sila ng maglola. Sige ate, ganito, mag-iimpake na ako ng gamit. Tapos babalik na lang ako dyan. Sige, mag-iingat ka ha. Oo ate. Nangatal ang kamay na kinuha ni Claudine ang kanyang malaking maleta. Ang mga damit ay isinilid niya sa maliit na aparador na nasa loob ng kwarto. Muli niyang inilabas. Halos masagi niya na ang lahat ng bagay sa paligid niya. Sa sobrang pagmamadali, sinigurado niyang lahat ng importanteng bagay ay nadala niya. Nang handa na siya, sa kanya inilagay sa likod ang kanyang backpack at bitbit ang isang maleta at malaking eco bag. Oh, nagdala na ako ng pagkain dito. Ipinagluto kita ng noodles at ibinili na rin kita ng pandesal para almusal mo. Pero bakit dala mo ang mga gamit mo? Ayoko na dito, Rafael. Hindi na rin kita mapagkakatiwalaan. Saan ka lilipat kung ganun? Babalik na ako sa paupahan ni Aling Magda. Sa tingin ko, mas ligtas ako doon. Dahil hindi naman daw aswang yung maglola. Pero Claudine, hindi ka pwedeng umalis ngayon. Bakit hindi pwede? Handaan ang mga tao sa baba at hindi ka nila pwedeng makita. Bakit naman hindi? Dahil ba, aswang sila? At baka pag-enterasan nila ako? Claudine, Alam ko na ang totoo. Ang lahat ng mga kasama mo rito. Lahat sila aswang, hindi ba? At ikaw, hindi na rin ako sigurado sa'yo. makinig ka sa akin, Claudine. Kapag tapos na ang handaan, pwede ka nang bumaba at umalis. Sa ngayon, dito ka muna. Alam mo, naguguluhan ako sa'yo, Rafael. Ano bang rason mo't dinala mo ako dito? Hindi ko maintindihan. Diyan ka na lang muna. Rafael! Rafael, pagbuksan mo ako rito! Huwag mong ilak ang pinto! Pilit na kinakatok ni Claudine ang pinto, pero wala na si Rafael doon. Nagsumikap na rin siyang ugain ito. Wala na rin siyang lalabasan sa bintana dahil nakakandado na rin. Dito. Dapat di mo na ako hinintay at umalis dito. Shh! Huwag kang maingay, ate. Baka marinig tayo. Tara, sumama ka na sa akin sa labas. Alam ko kung saan dadaan na nang walang makakakita sa atin. Sige. Yun si Rafael? Ate, hindi na yan siya tao. Mukhang tao lang kapag nakatalikod. Pero unti-unti nang nagbabago ang kanyang anyo. Hindi. May kailangan akong malaman sa kanya. Claudine, naririnig kita sa likuran ko. Ikaw pala ang sala rin sa lahat ng nangyayari sa boarding house ni Aling Magda. Pero bakit dinala mo ako dito? Pasensya ka na, Claudine. Hindi ko agad sinabi sa iyo ang totoo. Dahil nagpapanik ka. Pero ang dahilan kung bakit dinala kita rito ay para unti-unting ipaalam ang nangyari sa akin at malaman mo rin ang totoo sa lahat na nangyayari. Ano bang nangyari sa'yo? Na-assign ako sa lugar na ito para mangaral at sa paupang ito. Wala akong alam na aswang pala ang mga kasama ko. Niyanggaw nila ako at ginawang kagaya nila. Bakit hindi mo sinabi? Natatakot akong iwasan mo ako.
Dahil mahal kita, Claudine. Pero, bakit mo pinayagan ang sarili mo na maging ganito? Dahil sa pananampalataya ko. Sa kagastuhan kong gawin ang aking misyon bilang isang pastor. Pero hindi ko alam. Nahahantong sa ganito. At dumating sa punto na hindi ko na mapigilan ang sarili ko na manakit ng iba. Hindi ko mapigil ang aking pagkaswang. Kung sinabi mo sa akin ang totoo, hindi ko na kailangang maguluhan sa lahat ng nangyayari. Ang dami kong taong napagbintangan, Rafael. Pasensya na kung nilito kita. Pero ngayon din ang tamang oras. Bago ako mamaalam. Rafael, anong ginagawa mo? Bakit hawak mo yung krus? Hindi ko na kayang manakit ulit, Claudine. Hindi ko na kayang pumatay ng tao. Kaya sarili ko na lang ang kikitilin ko. Rafael, wag! Huwag mong isaksak yan! Rafael! Si Rafael! Si Rafael! Rafael! Ate! Umalis na tayo dito! Ang mga aswang! Mukhang nakatulog na sila sa atin! Rafael! Mahal kita! Rafael, tanggap kita! Ate Claudine! Umalis na tayo! Pero Umalis na tayo! Ate Claudine, ang mga aswang andyan na! Wala ka na magagawa sa kanya! Huwag mo na tayo! Sandali, teka! Nagkakagulo ang mga aswang kasi amoy nasusunog na bawang ang usok. May marunong na gumawa nito dito. Ate Claudine, bumalik ka naman sa wisyo. Wala ka na magagawa doon. Si Rafael! Rafael! Mahal Ate, kita, Rafael! ito ang tandaan mo. Nangyari yung kay Kuya Rafael dahil sa matindi niyang pananampalataya at pagtupad ng kanyang tungkulin na kahit mga aswang, inaralan niya. Ngayon ate, ang isipin mo na lang, may gantimpala sa kanya. Tama ka. Tama ka nga. Tara na ate, umalis na tayo sa sunog na to. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Clouded! Clouded! Ate, sino yun? Tinawagan ka. Bilisan nyo! Bilisan nyo na! Habang hindi pa tinutupok ng apoy ang daraanan! Eto ang basang tela! Ilagay nyo sa katawan ninyo! Alisin Bilisan niyo! ninyo! Opo! Kilos na! Agad na sinalo ni Claudine ang inihagis na tela ni Aling Senyang. Ibinabal niya iyon sa katawan nila ni Manoy. Malaki naman ang tela kaya nagkasya ito sa kanilang dalawa. Habang naglalakad sa gitna ng sunog, marami mga nagbabagsakang umaapoy na kahoy. Pero napagtagumpayan nilang makalambas roon. Panay din ang dasal ni Manoy habang naglalakad sila. At ilang saglit lang sa wakas nakalabas na sila. Patuloy na natubok ang paupahan na yun. Natupok din ang lahat ng aswang at sila'y ligtas na. Aling Senya, bakit po iniligtas niyo kami? Aba, sinabi ni Donna na nandito ka. Tapos nag-aalala kami kasi hindi ka pa bumabalik doon. Nagsabi ka na babalikan na. Ay, mabuti na lang kamo. Marunong ako na pumunta rito. Marunong ako sa ganito na mag-espiya nang hindi nahuhuli. At nilagyan ko ng maraming bawang at gas para mangamoy at manghina sila. Ganon yun. Maraming salamat po, Aling Senya. At patawarin niyo po ako kung napaghinalaan ko ho Ay kayo. nako, hayaan mo na. Kasalanan din naming maglola. Palagi kaming gising sa gabi, tulog sa araw. Ay lagi kaming lasing at mahilig kami sa lamang loob ng baboy.
pilang pulutan. Abay, ipiniprito namin yun habang umiinom. Minsan nga, nalilimutan namin na may naiwan pa pala kami sa mangkok tuwing umaga na. Masarap kasi. Aling Senya,